Ito guys, yung LED headlight. Pinalitan natin siya ulit. Ito na yung pangatlo nating palit sa kanya. So far, ito yung pinakamalakas na LED headlight. And kontento ako sa kanya. Ang sarap talagang ipang-adventure nitong Navi. Solo adventure trip to guys ha. At dinala natin siya dito sa medyo trail, off-roads, back-roads, lubak-lubak. And kayang-kaya. So, Navi update tayo ulit. Well, hindi na siya namamatay-matay. Okay na siya. Yung mga issue ni Navi, nung una ko siyang nakuha is na-solve na. Yung issue niya na mabagal siya, yes, mabagal pa rin naman siya. Pero kaya niya nang mag-accelerate ng mabilis. So, kung kailangan kong mag-overtake, makaka-overtake na ako ng maayos. Yung 40 to 65 kilometers per hour, mabilis niya na lang ma-reach yung ganong speed kasi nagpalit na tayo ng panggilid. So yung latest update sa panggilid natin, so umpisa natin sa flyball, yung nakalagay sa kanya is combination ng 13 grams and 14 grams. So okay yun para sa akin sa bigat ko kasi magaan lang naman ako, around 65 kilos. Tapos yung mga dala nating equipment, hindi naman siya ganun kabigat kasi hindi naman natin to kinakargahan ng maraming bagay or ng mga mabibigat na gamit. So okay sa akin yun na dadala niya ako or yung acceleration nitong motor from 40 to 60 is mabilis niya ma-reach. Actually hanggang 65. Tapos siguro hanggang 75 kilometers yung top speed niya. Tapos kung gusto mo pang mas bumilis siya, kailangan mo na ng mahabang daan para ma-reach mo yung 80. And lumalampas pa rin naman siya doon kung talagang diretsong-diretso tapos mahaba yung kalsada. Yung center spring na nakakabit sa kanya is yung stock. Hindi ako nagkakamali, 800 RPM. Stock center spring. And then yung clutch spring na nakalagay sa kanya, yun yung pinalitan natin ng 1000 RPM. Kaya mabilis siya. Sa gas consumption niya, okay na rin kasi pumapalo ako ng around 38 siguro, 38 kilometers per liter to 45 kilometers per liter. Depende kung saan ako pumupunta. So, siguro nag-average ako ng mga 40 kilometers per liter dito. And every 100 kilometers, nagpapagasolina na ako. Kasi lagi akong nauubusan, lagi kong nagagamit yung reserve niya. Tapos yun, huwag nyo kakalimutan itong fuel reserve. Kailangan ilagay nyo siya dun sa fuel tank lagi. Huwag sa fuel reserve kasi pag naubusan kayo nang nasa fuel reserve siya, so wala na siyang reserve. Tirek na kayo nun. Ano pa ba? Yung gulong niya, ang ganda na ng gulong nito, dual sport na gulong. Wala tayong problema sa ganito. Well, madulas talaga yung mga ganitong kalsada. So, kailangan mo ng medyo skill or sanayan siya talaga. Tapos, ano pa ba? Yung talsik. Basa, umuulan kanina, medyo maambon. Pero wala siya masyadong dumi, sakto lang. So, nakakabit yung tapalodo natin sa harap, yung front fender, tapos yung likod na fender. Tapos ito, yung dinagdag natin sa kanya na tire hanger dito sa likod. Walang problema. Yung suspension natin, sobrang ganda. Tested na siya. Marami na akong nadaan ng trails. Hindi ko alam, pang-limang trail ko na ata to. Or pang-limang off-road adventure ko na to. Sa bundok, gamit to si Navi. Yung speed niya sa ganito, sa back roads, kapag flat lang naman yung kalsada, tsaka paakyat, basta hindi pababa, nag-around 30 to 35, 40 kilometers per hour ako sa ganito. Basta safe ha, basta safe. Pero ito, medyo basa, mga around 25 to 30 lang siguro yung top speed ko kapag ganito. Well, hindi mo naman kailangan ng mabilis pag ganitong kalsada. Ito guys, yung LED headlight. Pinalitan natin siya ulit. So, ito na yung pangatlo nating palit sa kanya. So far, ito yung pinakamalakas na LED headlight. And kontento ako sa kanya. Para siyang flashlight to. Ang lapad niyan. Tapos, akala ko nga hindi siya magkakasya pero H4 siya, nagkasya naman. Pangkotse siya talaga. Bumili tayo ng fairings para dito sa headlight na kulay green tapos pininturahan natin siya ng gray. Kaya tingnan nyo yung itsura niya. Mukha na siyang unique na Navi, na big bike na maliit. Small big bike. So itong ganitong bulb, itong H4 bulb na ganitong headlight,
parang wala nang epekto sa kanya tong mga reflector. Kasi ito na siya. Yung ilaw niya is maganda na yung buga agad, malinis, hindi siya sabog. Tapos hindi rin siya mataas yung low beam niya, malakas. Yung high beam niya naman, hindi ganun kalakas, pero okay lang naman kasi meron naman tayong mini driving. Ito rin pala yung mini driving natin, sobrang ganda na ito kasi hindi mo alam na meron pala siyang mini driving. Ang liit lang, sobrang discreet lang. Dito pa rin siya nakakabit sa may fairings. Ayan o. Wala namang problema. Nagamit ko na siya sa maraming trail. Pero hindi naman siya gumagalaw. Yung mga tornilyo nga palang kinabit natin dito, lalo tong mga ito, yung mga CNC bolts yan. Yung mga nandun, yung nasa fender, yung ito, yan, ito yan, yan. Nilagyan natin yan ng ano, yung screw lock. Nilagyan natin siya ng thread lock. Mas maganda yon, hindi talaga siya kakawala kasi pinang-off-road nga natin eh. No, tingnan nyo yung putik, wala masyado. Wala siyang talsik dyan, no? Lahat nandito lang. Pagdating naman dito sa likod, ayan, madumi pero hindi sobrang dumi, di ba? Ayan o, tingnan nyo. Kasi sinasalo na itong fender natin, talagang saradong sarado siya. Chill na chill lang. Kaya ayos. Wala nga tayong masyadong talsik eh, konti lang. Do yung sapatos natin puro dumi na. Puro putik, kaya medyo mabigat. So ayun, sulit na sulit talaga tong Navi. Ang pinaka-issue ko na lang talaga sa kanya is yung maliit na fuel capacity. 3.5 liters, grabe. Kung kaya lang sana siya maging 5 or 6 liters, kung meron lang sanang upgrade na fuel tank na pwedeng mabili, o kaya kung magagawa natin ng paraan na remedyohan or i-modify yung tangke nito para maging 6 liters, wala na siyang problema. Kaya na natin siyang dalhin with confidence sa mga sulok-sulok, sa mga liblib na lugar na malayo yung mga gasolinahan. So far, kaya hindi natin siya mailayo talaga, yung talagang malayong biyahe. Halimbawa, mga takadang, tipong ganun. Kasi yung fuel niya, yung fuel capacity. Pwede naman, magdala tayo ng tangke para mapunan lang yon. So ayan yung latest update natin dito sa Honda Navi Adventure natin. So very capable bike, wala na tayong problema sa kanya kasi hindi naman natin habol yung bilis. Ang habol natin is madala niya tayo from point A to point B. Tapos makapag solo adventure tayo nang hindi tayo natatakot na mabalahaw kasi magaan yung motor, madali nating mabuhat, madali nating maalis sa putik or sa kung saan. Though mabagal siya, pero ayos na ayos. Hindi mo naman kailangan magmobilis sa mga ganitong lugar eh. So ayun, yung latest update natin para dito sa motor. So abangan nyo na lang yung mga adventure pa natin sa mga susunod na video. Once again, my name is Seth. See you in the next video. Mabuhay! See you in the next video. Mabuhay!